Nagising si Harley at binati ang lahat, nagbibiro na walang pagbabago nang makita ang mga kasama nito. Tinanong ni Rick kung natapos na ba nila ang trabaho dahil pinangakong palalayain sila. Sinabi ni Deadshot na bagaman maaaring nasobrahan sila, natapos nila ang trabaho. Subalit nababahala siya sa natitirang oras nila, 12 oras at 8 segundo, ayon kay Peacemaker. At biglang dumating naman si Prinsesa Fiona sa kanilang kulungan. At agad kinilala siya ni Clayface bilang prinsesa ng lupaing yon. At agad ding tinanong ni Deadshot kung kailan sila palalayain. Sumagot si Prinsesa Fiona na hindi niya alam kung kailan sila palalayain, ngunit dapat ay mas magandang trato ang ibinibigay sa kanila dahil sa kanilang kontribusyon sa laban. Ngunit, napansin ni Harley na may gustong sabihin ang prinsesa sa kanya at tinanong ito ng diretsyo. Sinabi ni Peacemaker na mukhang apektado si Harley, na inamin naman niya dahil tila mahiyain ang prinsesa at takot sa iniisip ng iba. Dumating naman ang isang bantay at sinabing hindi dapat pumunta si Fiona doon nang walang kasama. Samantala, sinabi naman ni Deadshot na tinawag na sila ng Reyna. Balik sa nakaraan, nang nasa rooftop ang Prinsesa Fiona at naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Natuwa siya sa taas ng kanilang kinaroroonan. Habang napag-usapan nila ang kalagayan ng maliit na kapatid ng isa sa kanyang mga kaibigan at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Subalit, biglang tinawag ni Cecil ang prinsesa, pinapaalalahanan siyang umuwi na upang hindi mapagalitan. At biglang nagtanong ang mga kaibigan kung kailan matatapos ang digmaan, ngunit walang kasagutan si Fiona. Samantala, pinagalitan ng Reyna ang prinsesa dahil sa pagpunta nito sa lungsod upang maglaro. Sinabi ng Reyna na ang mga bantay ang nagsumbong at pinagsabihan si Cecil na sinubukang pagtakpan ang prinsesa. Ipinaalala ng Reyna ang kanilang tungkulin bilang mga miyembro ng royalty at ang mataas na inaasahan sa kanila. At nang tanungin ng prinsesa ang kanilang papel sa kaharian, sinabi ng Reyna na ang kanilang tungkulin ay tapusin ang digmaan. At pagkatapos umalis na ang Reyna, naalala ng prinsesa ang isang bagay at natahimik. Tinawag siya ni Cecil, ipinaalala na malapit nang magsimula ang War Council. At nagdesisyon ang prinsesa na dumalo sa pulong. Nagbago ang eksena at ipinakita ang mga halimaw na nagmamartsa. Sa War Council, nakita ng mga miyembro sa monitor ang dami ng mga halimaw at nagpahayag ng pagkabahala. Tinawag ng Reyna si Cecil para magulat at sinabi niyang patungo ang imperial na hukbo sa mga kapatagan at maaaring tumawid ng tulay sa loob ng 1 o 2 araw. Biglang nakialam si Harley, tinanong kung bakit pa rin sila nakakadena at kung kailan sila pakakawalan. Sumagot ang Reyna, pinapaalalahanan siya tungkol sa pagkasira ng isang palasyo na ipinag-utos nilang bawiin. Nagtanong ang Reyna kay Rick tungkol sa impormasyon niya sa mga opisyal ng imperyo, lalo na kung sino ang namumuno sa hukbo, subalit ipinaliwanag muna ni Cecil na ilang dekada nang nakikipagdigmaan ang kanilang kaharian laban sa imperial na hukbo. Sa mga nakalipas na 6 na buwan, lumala ang labanan dahil sa pagtalikod ng mga elf at beastmen sa kanilang kaharian upang sumanib sa imperyo. At napansin ni Rick na ang pagtraidor ng mga beastmen ay marahil dahil kay Ratcatcher na namumuno ngayon sa hukbo ng imperyo. Ayon kay Rick, si Ratcatcher ay may kakayahang makipag-usap sa mga daga, kaya malamang ginamit niya ito sa mga beastmen dito sa mundo nila. Ngunit binatikos ni Deadshot ang paraan ng pagtrato ng kaharian sa kanilang mga bayani. Agad pinatahimik ni Rick si Deadshot at iginiit ni Rick na kailangan na nilang umalis agad. Subalit, tinanong din ng Reyna si Deadshot kung paano nila mapipigilan ang puwersa ng imperyo. Iminungkahi ni Deadshot na hanapin at patayin si Ratcatcher. Napaisip, tinanong niya si Rick kung bakit hindi nga pala nila pinasabog ang ulo ni Ratcatcher nang mag-traidor ito at nalaman na na-deactivate ang mga bomba sa kanyang league. At nagpasya na ang Reyna na ibalik na sila sa kulungan. Subalit, nagkaroon ng ideya si Deadshot kung paano harapin si Ratcatcher. At napansin din ni Peacemaker na kailangan nilang pigilan ang hukbo ng imperyo at kornerin si Ratcatcher sa harapan. Humingi si Rick ng pahintulot sa Reyna na gamitin ang bahaging kanyang hukbo at muling humiling ng kalayaan kapag natapos na ang misyon. Subalit, tumutol ang isa sa mga konseho, ngunit sinabi ng prinsesa na dapat nilang pagkatiwalaan ang squad, bagaman nag-aalinlangan si Cecil dahil sa limitadong bilang ng kanilang mga mandirigma. Subalit, sinabi ni Harley na marami silang mga sundalong handang lumaban, tinutukoy ang mga halimaw na nakilala nila sa kulungan. Lipat ang eksena sa kampo ng mga mandirigma at napansin nila ang papalapit na grupo ng mga halimaw na tumulong sa squad sa kulungan. Biniro ni Harley ang isa sa mga halimaw tungkol sa kanilang katagalan. At nagulat ang halimaw na si Harley ang nag-uutos sa kanila at tinanong kung nasaan ang aksyon. Sinabi ni Harley na patuloy pang naghahanda ang kanilang grupo at binati ang iba pang mga halimaw.
At natuwa ang mga halimaw na kaya na nilang magsalita ng parehong wika. Agad naman hinimok ni Harley ang mga halimaw na magtrabaho ng mabuti para makalaya sila. Samantala, pinagbili na naman ni Rick si Clayface na tapusin na ang kanyang gawain at pinagsabihan si Peacemaker na bantayan si Nanu na kumakain ng sobra. Napansin ni Rick ang pagdating ni Cecil at tinanong kung siya ba ay isang sundalo. Inamin ni Rick na hindi siya masaya na nakikipaglaban kasama ang mga kriminal, ngunit sinusunod lamang niya ang utos. Pagkatapos, dumating na si Clayface na may nagawang mga barikada para sa depensa. At ipinaliwanag na ni Rick ang kanilang posisyon base sa mga barikada na inilagay ni Clayface. Tinanong naman ni Cecil kung nasaan si Deadshot, na sinagot ni Rick na nasa bubong ito. Nais ni Cecil na ang kanyang mga tauhan na ang magbantay, ngunit sinabi ni Harley na hayaan na lang si Deadshot. Habang nag-alok din naman si Peacemaker na pumalit kung magkamali si Deadshot. Samantala, tinanong ni Clayface si Cecil tungkol kay Prinsesa Fiona, at nagalit si Cecil nang tawagin ni Harley na walang kwenta ang prinsesa. Subalit, biglang naamoy ni King Shark na malapit na ang mga kalaban, at naghanda na silang lahat para sa labanan. Nagmungkahi si Cecil na ang mga kabalyero sa harapan at ang squad na pangunahan ang mga ogre. Subalit nagpahayag na si Harley hindi na kailangan dahil laging handa ang kanilang mga kaibigan para sa aksyon. Subalit, sinabi ni Cecil na kailangan ng kanilang karanasan laban sa commander ng kaaway. At umalis na lang si Cecil ng galit habang nagsimula na silang maghanda para sa labanan. Samantala habang naglalakad, iniutos ni Ratcatcher na huminto muna nang makita niya ang mga barikada, ang mga bilanggo. At agad ding nagpasya siyang maglunsad ng kanyang mahika. At habang nagbubulungan ang ibang mga mandirigma, nagpahayag ng panghihina ng loob, pinaalalahanan sila ni Cecil na manatiling nakapokus at ipagtanggol ang mga mamamayan. Hinimok niya silang ipakita ang kanilang pagmamalaki bilang mga Royal Knight at nagsimula silang magsigawan handa na sa labanan. Samantala, sumigaw si Ratcatcher kay Deadshot, nagbabanta na dudurigin siya nito. Subalit biglang may narinig si Ratcatcher na parang nabasag at makikitang nakabaril na si Deadshot, habang patuloy na nag-uutos naman si Ratcatcher sa kanyang grupo na umatake na. Ngunit natigilan si Ratcatcher nang mapagtanto na ang tinarget ni Deadshot ay ang kanyang wand. Pagkatapos, nagtanong naman si Harley tungkol sa tunay na plano. At inisip ni Deadshot na plano ni Harley yon. Napagtanto nila na hindi mismo kontrolado ni Ratcatcher ang mga Beastmen, kundi ang kanyang wand lamang. Kailangan nilang palabasin si Ratcatcher upang masira ito. At habang iniisip ni Ratcatcher ang kanyang nasirang wand, napansin niya na ginamit ang mga barikada at halimaw upang pilitin siyang gamitin ang kanyang mahika sa harapan. Subalit, hinarap na nga siya ng mga Beastmen, at agad sinubukan niyang makiusap na huwag siyang saktan, ngunit nagpatuloy sila sa pag-atake sa kanya. Lipat ang eksena habang naalala ni Harley ang kanyang nakaraan kay Joker at pinuri niya si Deadshot sa pagkakapanalo dahil sa kanya. Sinabi ni Deadshot na madali lang iyon at umaasa siyang may natutunan si Harley mula rito na biglang natahimik ang lahat habang nakabalik na sa katinuan ang mga Beastmen at nagtaka kung ano ang nangyari. Samantala, sinabi ni Deadshot kay Cecil na oras na para sila ay umalis, ngunit nagtaka si Cecil kung ano ang ginawa nila. Ipinaliwanag ni Deadshot na tinalo nila ang mga kalaban ayon sa usapan, kaya malaya na silang umalis. At agad dumating ang isang mandirigma at nagulat na handa ng sumuko ang hukbo ng kalaban. At sinabi ni Cecil na dapat nilang tanggapin ang pagsuko. At umalis na nga ang squad habang tahimik na nanatili si Cecil. Lipat ang eksena, sa lugar ng konseho ng Kastilyo, nagtanong ang mga miyembro tungkol sa nangyayari. At dumating ang isang mensahero na may ulat mula kay Commander Cecil na nagtagumpay sila sa labanan sa kapatagan na agad ikinatuwa ito ng konseho. Subalit, napansin ni Prinsesa Fiona ang reaksyon ng kanyang ina at nagtanong kung ano ang problema. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.